Huling namataan ng sentro ng bagyong si Ineng sa layong 975 kilometers silangan huyan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot po sa 45 kilometers per hour near the center at gustiness so pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Kaya't nasa tropical depression category po ito sa ngayon. At mabagal pa rin ang kanyang movement, pahilaga po, pakanluran ang kanyang movement sa ating latest analysis at sa magiging pagtaya niya. Bukod po dito sa bagyo, ay meron pa rin tayong southwest monsoon o habagat na nakakaapekto lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon dahil na-enhance o napag-iigting pa rin ho ito nitong si Bagyong Ining. Ito pong southwest monsoon o habagat. Base po sa ating forecast, latest forecast natin, inaasahan natin that in the next 24 hours, base na nga rin po dito sa track na ipinalabas ng Pag-asa, makikita natin ang sentro ni Bagyong Ineng sa layong 1,290 kilometers. Hilagang silangan ng extreme northern Luzon o kaya na may nasa labas na po yan ng ating area of responsibility. By 48 hours o 36 hours, inaasahan natin ang kanyang sentro ay nasa layo na po ng 1,620 kilometers hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ibig sabihin po niyan, sa susunod na mga araw at oras, posible pang lumakas o mag-intensify itong bagyo. Ngunit papalayo naman na po ito ng ating kalupaan at lalabas na rin ng ating area of responsibility sa ating estimate ay bukas po yan. Kung kaya dahil po dyan wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating kalupaan dahil hindi naman po ito directly nakakaapekto sa ating landmass. Gayunpaman, nai-enhance pa rin niya ang habagat o southwest monsoon at itong habagat siya pong nagdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. At base na rin nga sa ating weather advisory ngayong alas 11 ng umaga, inaasahan natin na ngayong araw, 50 to 100 millimeters ang maaaring maranasang pagulan dito sa Ilocos Region, sa Abra at sa Benguet. Samantala 100 to 200 millimeters na pagulan ang maaaring maranasan sa Zambales at Bataan. Bukas naman dahil pa rin sa southwest monsoon o habagat, maaaring makaranas ng 100 o 50 to 100 millimeters of rainfall ang Ilocos Region at maging ang Zambales. So magiging maulan pa rin, inaasahan natin sa Ilocos Region at Zambales tomorrow po yan. And by Thursday, posible pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ilocos Norte, Batanes at maging sa Babuyan Islands. Kaya sa mga nabanggit nating lugar, patuloy natin pinag-iingat, pinaghahanda ang ating mga kababayan, especially sa mga low-lying areas, sa mga possibilities po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa o landslide. Samantala, posible rin ng gusty conditions sa ating landmass due to southwest monsoon o habagat dito sa mga lugar. Specifically sa Batanes, Ilocos Provinces, western portion of Pangasinan, Zambales, Bataan, Kalayaan Islands, Lubang Islands, at maging sa Romblon. Habang bukas naman, posible pa rin ang gusty conditions dito po sa Batanes at Ilocos Provinces. Paalala pa rin po natin na nakataas ang ating gale warning dito po sa Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa Bataan, Occidental Mindoro, kasama din siya ng Lubang Island, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, sa Antique, Saklan, maging sa northern portion ng Palawan kasama na ang Calamian, Cuyo at Kalayaan Islands. Kung kaya't sa mga nabanggit nating lugar, hindi pa rin ina-advise na pumalaot, especially yung mga small sea vessels sa maliliit na sasakyang pandagat dahil maalon pa rin hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan doon. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin kay Tropical Depression Ineng ay mamayang alas 5 ng hapon. At mag-antabay tayo sa mga gale warnings na ipinapalabas ng Pag-asa. Mamaya rin po yan 5 p.m. Maging yung ating weather advisory mamayang alas 11 ng gabi.